Hello, mic sound check. Well, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa ating Friday night prayer meeting dito sa Jesus Christ Baptist Church. And again, we thank God sa patuloy niyang kabutihan sa atin. At kung hindi maulan, mainit. Yun lang ang ating pagpipilian. Minsan maulan na, mainit pa rin. Pero purihin ng Diyos na tayo ho ay patuloy na may kalayaan na magdaos ng mga gawain na kagaya nito. At patuloy nating ini-encourage ang ating mga kapatiran na as we are able, let's make effort to be present sa atin hong mga gawain, not just during Lord's Day. Yes, that is primary, pero kasama rin yung ating mga gawain kagaya nito ng prayer meeting. Welcome po ang bawat isa, maging sa ating mga kasama online. Ilan ho muna mga announcements and reminders. At parating na ho ang ating dalawang gawain, magkasunod. August 20, that's a Sunday, we will have an evangelistic service. So muli, ini-encourage ang bawat isa, just try to invite someone, ipag-pray mo, and then invite natin, Lord willing, sila makadako dito sa ating bahay-sambahan. At kung sakali man na kailangan nyo ho ng susundo o maghahatid, ay let me know kung yun ho ang magiging hadlang. Wag lang sobrang layo. Meron tayong ilang mga tricycle na pwede hong magsundot hatid sa atin hong mga kapatiran o mga maiimbitahan. So please let us know as soon as possible. And then right the day after that, August 21, that's a holiday. Birthday din ho yan ng aking gwapong ama. At magkakaroon ho tayo ng ating sports fellowship with JCBC Pandi. I hope you're signed up sa atin hong mga sports categories. Re-reviewin ho natin yan. Come Sunday, magkakaroon tayo ng short meeting just to go over some things patungkol ho sa ating sport fest. So pag-pray ho natin at nawa yan ay maging mabiyayang fellowship kasama ng ating mga kapatiran from JCBC Pandi. At again, then the week after naman ho dyan, that will be August 27, we will have our couples fellowship. Mag-pray ho natin at nawa ito'y gamitin ng Diyos sa patuloy na ikakatatag ng mga mananampalatayang mag-asawa dito ho sa ating iglesia. Invited din po yung mga kahit wala pang asawa pero malapit na, sabi nga nila, to tie the knot. At welcome po dun sa Couples Fellowship. So those are our reminders and announcements. Tayo ho ay dumako sa ating pagsisimula. Hiningan natin ang ating tagapagpaawit, si Brother Tristan. Nagsitayo po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. His cornerstone is solid ground.
Amen. Purihin pong Panginoon. And hindi ko ma-recall yung buong part ng isang stanza, pero I believe ang sabi, when Jesus died upon the cross, the wrath of God was satisfied. Truly, He is the propitiation for our sins. Ang sabi ng salita ng Panginoon, siya ang ibinigay ng Ama bilang, and that word propitiation, ang katumbas sa Tagalog, ay pampalubag loob dahil ang Diyos ay tunay na napopuot sa ating kasalanan. At ang pampalubag loob sa ating kasalanan ay hindi yung ating mga mabuting gawa. Hindi ang anumang sakramento o ritual o relihiyon, kung hindi ang pampalubag loob at tanging pag-asa natin para maligtas mula sa puot at galit ng Diyos ay walang iba kung hindi siya namatay sa krus. Well, tayo dumako sa atin hong sandali ng Bible study, and we are nearing the end. This is the second to the last lesson natin about the fear of God. And I'm still praying and thinking and considering at isama niyo ho sa prayer what will be our next series of lesson dito ho sa ating prayer meeting. But now, dinefine natin ano ba ang pagkatakot sa Diyos. Titignan natin kung saan ba nanggagaling ang pagkatakot sa Panginoon. And ngayon, ating pinag-aaralan, ano ba ang mga pakinabang ng pagkatakot sa Panginoon. And naalala ko ho, kailan ba? I believe kagabi, ay in our discussion, nag-uusap kami mag-asawa, nabanggit ko nung ako ay nag-training for security guard sa US. Isa sa mga tinuro sa amin na yung basic first aid at kasama doon yung CPR. At itinuro na dito sa bandang, hindi naman pinaka-chest, kundi medyo baba, at ilulubog ng 2 inches. Lalim, 2 inches. At merong nagtanong, hindi ba yun makaka-crack ng ribs kapag diniinan mo ng 2 inches? Well, ang sagot noong instructor, well, anong gusto mo? Tumitibok na puso o crack na ribs? Mamimili ka. At yung sa mga ganong sitwasyon, ang pagka-crack ng ribs, kung ang benefit niya ay mapapatibok muli yung pusong huminto, well, that's a very good benefit. Well, kaya ako sinabi ho yun with that very word, yung benefit, yung pakinabang ng pagkatakot sa Panginoon. And we don't have time and we did not go doon sa maaaring pangit na idudulot ng pagkatakot sa Diyos. Muli, ang mundong ito, there's no fear of God in their eyes. Ang sabi ng Romans chapter 3, therefore, they will persecute God-fearing people. Ano ho? Kanilang lalapastanganin, kanilang iper-persecute, uusigin ang mga taong may takot sa Panginoon. Ano ho? At just yesterday, pinanonood ko yung isang debate between 2 scientists, si John Lennox and si Christopher Hitchens. And the words na lumalabas doon sa atheist na si Christopher Hitchens ay talagang sinasabi niya na ang mga naniniwala sa Diyos ay mga taong mangmang, walang alam at hindi talaga marunong, ganun nila tignan, atakihin ng mga manampalataya ng Panginoon. So yes, this world will hate us, but in contrast to that, what will be the benefit ng pagkatakot sa Panginoon? Before we review yung ating pinag-aralan last week, ay mananalangin muna tayo. Pero bago tayo manalangin, batiin muna natin ng happy birthday at happy anniversary si Brother Alex at mag-asawa. So happy anniversary po sa inyo. Purihin ang Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinapasalamatan ka, O Panginoon, sa kadakilaan mo, sa katapatan mo. O Diyos, salamat po na kaming mga makasalanan ay kinahabagan mo. Oo, minahal mo at binigay mo yung bugtong na anak upang siya magbayad ng aming mga kasalanan. Truly, when Christ died on the cross, God's wrath, your wrath, O God, was satisfied. And thank you sapagkat sa pamagitan niya ay meron ng kapayapaan sa amin at sa iyo. At Ama, dalangin ko po na nawa, O Diyos, ang katotohanan ito na aming pinag-aaralan ay masumpungan na tunay na lumalalim, lumalago sa aming mga buhay ang pagkatakot sa iyo. At Lord, as we study these benefits, let this
push us more to strive na talagang maglumalim pa kami at lumago pa kami sa pagkatakot sa iyo, O Diyos. Muli, ikaw po ang maluwalhati sa lahat ng ito. Ingatan mo po ang aming puso. Nandun pa rin ang kadayaan, Panginoon, at nawa, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, pinag-aralan ho natin last time, ano ba ang mga benefits, and we looked at 4 temporal. Yun ang ating inuna, mga temporal, panumandalian, physical, material benefits ng pagkatakot sa Panginoon. Let me just enumerate some of them or all of them. Una, there is safety, as Proverbs 14:26 said. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. And then also sa Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and is safe. Yung strong confidence, andun yung matinding kumpiyansa, dito yung sumisimbolo doon sa safety ng isang mananampalataya na may takot. Actually, redundant doon. Pag mananampalataya, may takot sa Diyos. Pag may takot sa Diyos, mananampalataya. Parang sinabi mong born again Christian, wala namang Christian na hindi born again. At lahat ng tunay na born again ay Christian. So muli, those are redundant terms. Nevertheless, I think you get what I mean. So ang tunay na mananampalataya o ang taong may takot sa Diyos, isa sa mga benefits nito is there is safety. Pangalawa, pinag-aralan natin last Friday, there is fulfilled and happy life and family. Merong fulfillment, merong kagalakan. Ang isang tao, hindi lamang sa kanyang sarili, kasama ang kanyang buong pamilya. Ang sabi ng Psalm 128 verse 1, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. And again, if you remember, yung word na blessed, it literally means happy. Happy is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine in the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Again, him, his wife, his children, his whole family, andoon ang blessedness. Andoon yung hindi sila masaya lang na parang sasiyahan lang sa mundo kapag merong handaan o merong happenings, kundi nahandun yung tunay na kagalakan even in the midst of maybe trying times. Number 3, there is longevity of life. Longevity of life. Mahabang buhay. Ang sabi ng Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. And muli, isa ito sa magandang halimbawa. As we have said, Proverbs, they are not promises. Why? Because even in the Bible, godly men died early. Isa nga sa example is si Stephen. So, kukwestiyonin ba natin yung pagiging makadiyos ni Stephen? Ang punto, it should be generally true. Hindi naman lahat ng masamang tao namamatay ng maaga. Merong ang tagal bago mamatay. So, muli, these are general truths. And again, merong mga bagay na talagang naiiba sapagkat we live in a sinful world. Number 4, material blessings. Material blessings, yes. Hindi tayo prosperity gospel preachers, but ang salita ng Diyos, ito ang sabi, O fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. Walang kakulangan sa kanila na may takot sa kanya. Verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Again, this is not about just material things. Any good thing, lahat ng bagay na makakabuti sa'yo, please take note, lahat ng bagay na makakabuti sa'yo, hindi lahat ng bagay na gusto mo. Okay? We put great difference on that. Sapagkat maraming mga prosperity gospel preachers, ang interpretasyon nila, lahat ng mga bagay na gusto mo. No. Lahat ng mga bagay na makakabuti sa'yo. Ang sabi, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord, that is equivalent to they that fear the Lord, shall not want any good
thing. So muli, nahandoon ang mga pakinabang. At isa sa mga mahalagang paalala natin, kailangan nating bantayan ang ating mga sarili na baka mamaya ay mabaligtad natin na ang mangyari ay ating punteriya na ay mga benefits at hindi na ang pagkatakot sa Diyos. Let us be very, very watchful. As we have prayed kanina, madaya ang puso. Mukha kang makadiyos, pero ginagamit mo ang Diyos para, hindi, ang gusto ko long life eh. I will fear the Lord. Magiging relihiyoso ako kasi gusto ko long life. So now, God is not the end, but just a means to something you want more. So ito na yung gusto ko, hindi ang Diyos. At dahil ang Diyos ay pwedeng daan para sa gusto ko, gagamitin ko ang Diyos. Gagamitin ko ang pagkatakot sa Diyos. That is very deceptive. That is very dangerous. At again, yung puso nating madaya ay kailangan nating bigyang pansin. Para bang, well, gusto ko ang mga anak ko ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya ako sila dadalhin sa church. Well, hindi ba dahil ang Diyos ay karapat dapat sambahin? Kaya tayo dapat pumunta sa lugar sambahan at sama-samang sambahin ang Panginoon. At yung byproduct na loobin ng Diyos, His children are blessed after Him, ay maaaring dumating sa biyaya ng Panginoon. So, again, ang punto, we aim to God. The benefits will come later. Ang pupunterihin natin ay ang Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos. Yun ang tatrabahuhin natin. And then yung benefits, salamat sa Diyos kung meron, salamat sa Diyos kung wala. Ang Diyos ay mananatiling tapat. So ngayon naman, tingnan ho natin ang ilang mga spiritual blessings. Spiritual blessings. And habang piniprepare ko ho ito, how I wish we could really take time. At gusto ko kayong encourage, if you can write down these verses, remember these verses, and meditate on these verses. I believe ito ho ay magiging magandang ay inuming tubig sa desyertong lugar. Well, number one, spiritual blessings or benefits of fearing God. Number one, God takes pleasure in them that fear Him. God takes pleasure in them that fear Him. Kamakailan, yung anak ko ni Sister Danica at ni Brother Carlo, si Pia ay nag-birthday. At siguro narasa natin yun. Nagtumanggap tayo ng mga regalo. Wow! Yay! Mugs! Ulit. Tuwing Pasko na lang, mugs. I'm not anything against mugs, pero dumadami yung koleksyon ng mugs. Pero may mga time na may makakatanggap ka ng talagang, talagang ang saya-saya mo. Kaya ako nabanggit si Pia ay sinend sa akin ni Sister Danica yung picture nung at least yung kamay ni Pia na pinaglalaroan, yung maliit na laruan na iniregalo ko nung birthday. So, nung nakita ko na yung bata ay natutuwa doon, ako ay nagalak. Merong kagalakan. Now, ang point is this. Let's just read the verse first. Psalm 147 verse 11. Psalm 147 verse 11. The Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Let's pause for a while and try to recall at ang maraming mga bagay sa salita ng Diyos na sinasabi ng Biblia na nakakapag-udyok ng galit at puot ng Diyos. Pero narito ang isang bagay na nakakapag-udyok ng pleasure. Another word na maaaring gamitin, delight. Tuwing nababanggit ko yung pleasure, naalala ko yung libro ni John Piper, The Pleasures of God. At narito yung kagalakan ng Panginoon. At again, may mga tao na they take pleasures in many things. Merong mga tao na pag yung halaman tinanim nila ay tumutubo, they are glad. They have pleasure in those. Pag may mga tao na pag particular na sports, hobby, painting, nature, collections, they take pleasure in those things.
Now, pagdating sa Panginoon, isa sa makikita natin na sinabi ng salita ng Diyos na nagbibigay kaluguran sa Diyos ay ito, ang mga taong may takot sa Diyos. May I say that God delights and enjoys. He takes pleasure in those that fear Him. Sabi nga ho ng ilang mga kanta, hindi ko maalala ko ang eksaktong kanta, pero meron tayong kinakanta minsan na, hindi ko maalala ko anong kanta, pero to put a smile in the face of God. Nagbibigay ngiti sa Panginoon. Now, contrast that. Contrast that sa verse 10. Binasa natin yung verse 11, back up tayo ng konti. Ang gandang tingnan yung context nito. Psalm 147, verse 10, He, God, delighted not. Hindi siya dito nalulugod. Okay? He delighted not in the strength of the horse. He taketh no pleasure in the legs of a man. The Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Now, para magkaroon tayo ng mas solidong kaisipan dito, what gives God pleasure is not our assets. Hindi yung assets natin nagbibigay kagalakan sa Panginoon. Hindi yung lakas natin ang nagbibigay kagalakan sa Panginoon. Hindi yung mga material na bagay na meron tayo ang nagbibigay kagalakan sa Panginoon. So, what gives God pleasure is not our assets, it is our reverent dependency upon Him. Sapagkat ang sabi sa verse number 11, pagkatapos sabihin, the Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that what? Hope in His mercy. That's why I said, reverent dependency. Andun yung fear of God, dun yung reverence, and then you hope in His mercy, na ang pag-asa mo ay wala dun sa kabayo, ang pag-asa mo ay wala dun sa tao, wala sa mga material na bagay, kung hindi ikaw ay nakaasa sa Diyos, nakatingin sa Diyos, at ang Diyos ay nalulugod sa bawat mananampalataya na umaasa sa Kanya. Wow. He takes pleasure in them that fear Him. Nalulugod ang Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Sabi nga ni Albert Barnes sa kanyang komentary, however humble, poor, and unknown to people they may be, however unostentatious, retired, unnoticed may be their worship, not in the pride, pomp, and circumstance of war is His pleasure. Ang punto na sinabi ni Albert Barnes, you may be an unknown Christian sa marami. Maaaring hindi ikaw yung pangalan mo pag sinabi, kilala ko yan. Ano ba? Sinabi John MacArthur, sinabi na John Piper, or sinabi na R.C. Sproul, kilalang kilala na mga Kristiyano, theologians. Sinabi, Polito Jose. Sino yun? If you fear God, God takes pleasure. God is delighted. Nalulugod ang Diyos. So wag nating isipin na in a way hindi quote and unquote mahirap bigyang lugod ang Panginoon. Hindi ito sikreto. Nalulugod ang Diyos sa mga may takot sa Kanya. May this be our desire na magbigay lugod sa ating Panginoon. Number two. So first benefit is God takes pleasure. Nalulugod ang Diyos sa mga may takot sa Kanya. The second benefit is this. Fatherly love. Fatherly love. So Psalm 103 verse 13. Again, these benefits are intertwined. Magkakabuhol-buhol. Hindi siya mamimili ka lang sa isa. Ito lahat ay magkakasama. Fatherly love. Psalm 103 verse 13. Anong sabi? Like as a father pitieth his children, so the Lord, Yahweh, pitieth them that fear Him. Now, please take note, as we have said kanina,
Hindi pwedeng Kristiyano tapos walang takot sa Diyos. Hindi pwedeng anak ng Diyos tapos walang takot sa Diyos. Take note of the parallelism as like a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. So those that fear Him are children. And here yung word na pity, di ba? Pag narinig natin yung word na pity, naaawa siya. Parang yun yung kinahahabagan ng Diyos. Well, ang ibig sabihin ng word na pity dito is, kagaya ng translation sa ESV, pag tinignan natin, as a father shows compassion to his children. The Lord shows compassion to those who fear Him. Nandun yung compassion, nandun yung awa at habag. Ang tinutukoy dito, ang binibigyang pansin dito is a gentle compassion ng Panginoon. Pag tingnan natin sa verse 14, di ba? Nakita natin sa verse 13. Basahin natin muna sa verse 13 and then verse 14. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Verse 14, for He, the Lord, who is our Father, knoweth our frame. Knoweth our frame. He remembereth that we are dust. Siguro ho, para mas maging solido sa ating kaisipan, meron kaming anak na si Leah, 1 year and 7-8 months. Yes, sa biyaya ng Panginoon, i-rewind natin ng konti, nung si Leah ay 2 months pa lang, ang hirap minsang hawakan. Yun yung, lalo na pag bagong panganak, harang konting maling ano lang, baka may mabali. Konting ano lang, so you need that gentle, very gentle na paghawak. Nakukuha niyo ho? At ang sabi ng salita ng Diyos, verse 14, He knoweth our frame. God knows. Hindi yung, ay sorry, kala ko matibay. Alam mo yun, naupo ka sa upuan, biglang bumisaklat, ay sorry, kala ko matibay. Marupok pala. Hindi nakakalimutan ng Diyos na marupok tayo. At ang sabi ng salita ng Panginoon, He knoweth our frame, He remembereth that we are but dust. So like a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. So dinidil niya tayo as one with a very gentle compassion. Wow. Ang Diyos na atin hong sinasamba ay hindi isang malayo at galit na Diyos na parang isang diktador, kundi Siya ay isang larawan ng isang mapagmahal na ama sa kanyang mga anak na may takot sa kanya. Muli, redundant again, dahil walang kategory ng mga anak ng Diyos na walang takot. Yes, pwedeng mahulog sa kasalanan. Yes, pwedeng mamuhay sa paraan na tila baga walang takot sa Panginoon at sila didisiplinahin ng Diyos para ibalik. Nevertheless, ang punto ho dito, yung care and attention and provision ng Panginoon and proteksyon na binibigay ng isang ama sa anak na alam niyang mahina, ay binibigay at ilalaan ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. What a benefit ng may mga takot sa Panginoon. Siya ay isang mapagmahal na ama sa kanila. And number 3, at dito tayo matatapos ngayong gabi. Number 3, benefit ng pagkatakot sa Diyos, He closely watches over them. He closely watches over them. May mga times na lalo na pag nasa labas kami at ipagkakatiwala sa akin ni Sister Jonah, si Leah, or maybe not Leah, maaaring si Timmy. Dad, sa'yo muna si Timmy. At minsan, pag medyo magkalayo na kami, Sister Jonah gaganon. Bantayan mo. Tingnan mong mabuti. Well, ang sabi ho ng Psalm 33 verse 18. Psalm 33:18. Behold. And then, this word behold, ibig sabihin pagmasdan, consider. Hindi lang ito basta sulyapan, kung hindi, tignan mo talaga, usisain mo. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy.
Ang mata ng Diyos ay nasa kanila, nakatuon sa kanila na may takot sa Kanya, sa kanila na umaasa sa Kanyang kahabagan. Yes, ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Alam natin yan. Tama? He is the all-seeing God. Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Pero I think dito, hindi na ibig sabihin na basta nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, nakikita niya yung may takot sa Kanya. This is a special kind of attention na binibigay ng Panginoon. It speaks of a different kind of watching. It pertains to a special kind of attention and favor ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sa New Testament, sinabi ito ni Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are over the righteous. Yung mata ng Diyos ay naahandoon, nakatingin, nakatuon sa mga matuwid. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. Again, ang punto, hindi lang basta nakatingin, hindi lang nakatutok ang mata, nakatutok pati tenga. You have God's attention. Now, I'm not saying na merong bagay na wala doon ang attention ng Panginoon, but this is a special kind. Ang sabi ng salita ng Panginoon, but in contrast to that, the face of the Lord is against them that do evil. Sa lumang tipan, isa sa madalas na sinasabi, at itinatago ng Diyos ang kanyang mukha. The face of the Lord is against them. Ayaw niya. Muli, ito yung larawan. Doon sa matuwid, nakatingin ang Diyos, nakikinig ang Diyos. Sa hindi matuwid, sa mayabang, ayaw. The face of the Lord is against him. Against them that do evil. So in the scripture, it is said that God hides His face from them that sin. And that this speaks of the turning away of God's blessing and favor and protection. This goes beyond the face of God, not hidden from them that fear Him. His attention is upon them. So hindi lang ito basta ito basta nakatago ang mukha ng Diyos, hindi nakatago ang mukha ng Diyos, kung hindi nakatutok, nakatuon ang pansin, ang atensyon ng Diyos. Kanino? Sa kanila na may mga takot sa Kanya. Again, contrast it to those na nahandun sa kayabangan, sabi ng salita ng Panginoon. So behold, the eyes of the Lord is upon them that fear Him. Kita ng Diyos, alam ng Diyos, at dito tayo paparada sa sinabi ho ni Pedro. For the eyes of the Lord are over the righteous. Sa 1 Peter 3:12. The eyes of the Lord are over the righteous. And what? And His ears are open unto their prayers. We will be praying maya-maya. And I hope, sana tinitingnan niyo ho yung ating pananalangin sama-sama, hindi lang okay, si Brother Paul na ang magpunod. No, I hope lahat tayo ay nagpe-pray doon sa mga prayer items na nababanggit. Tignan niyo yan na parang, yes, tinataas ni Brother Paul yung ating mga pangangailangan, mga panalangin, itinutulungan niyo kung itaas sa Panginoon. And God's ears are open unto their prayers. Bukas ang tainga ng Panginoon sa panalangin ng may mga takot sa Kanya. What a great benefit. Muli, ingatan natin. Baka magkaroon tayo ng, meron akong prayer request kay God, meron akong pinagpipray. Pinagpipray ko si sister ganito, sana sagutin na ako. Ganun pala, gagawin ko ito. Ipa-perfect ko yung attendance ko sa church, magiging masipag ako sa mga ministry. Muli, huwag natin itong tingnan bilang suhol. Pinag-aaralan natin yung benefits. Pero kailangan natin bantayan yung ating mga puso na ang pangunahin pa rin. It is really contrary. Again, the fear of God is making much of God. Tama? Ganong kadakila, ganong karilag ang Diyos. At there is that daya ng puso na baka mamaya mayroong mga bagay na mas makinang sa ating mga mata at gagamitin natin ang seemingly ang pagkatakot sa Diyos para makuha ang mga ito.
That is very, very dangerous. At nawa, maging sa mga benefits na ito, as I encourage you, napakasarap pagbulayan ang mga benefits na God takes pleasure. Andun yung kagalakan ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Nandun ang fatherly love ng Panginoon. He remembers that we are dust sa may mga takot sa Kanya. And then nandun yung tuon ng pansin, yung tingin at pakinig ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Mga kapatid, we ought to fear God. Sabi nga ng salita ng Diyos, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mga kapatid, this is the whole duty of man, much more tayo bilang mga mananampalataya. Let's pray. O Panginoon naming Diyos, Panginoon naming Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, na tunay, Panginoon, inaamin namin na kulang kami. Wala sa aming sobra, wala sa aming sapat ang pagkatakot sa iyo. Inaamin namin, O Diyos, hanggat kami ay naririto sa mundong ito, sa lamang ito, habang nakatahan ng kasalanan. When we desire to do good, evil is present with us. O Panginoon, salamat sa iyong mga salita na aming tungtungan, na aming paalala. Narito, O Diyos, ang mga napakaganda, napakatamis, napakasarap na mga pakinabang ng pagkakaroon ng takot sa iyo. O Panginoon, nawa, hindi ito maging Diyos-Diyosa na habulin, kundi maging encouragement sa mga mananampalataya, sa mga napakarami, napakasarap na yung binibigay sa mga tunay na may takot sa iyo. O Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa, patuloy namin itong pagbulayan, patuloy mo itong paalala sa amin, patuloy makita ito sa aming mga buhay. At nawa, O Diyos, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Maging sa aming time ng pananalangin, ikaw po nawa ang gumabay. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Karoon ho tayo ng 5-minute break. 6:50 ay magsisimula ho ang, tama ba? Tama. 6:50 ay magsisimula ho ang ating prayer time. Please wait po doon sa ating mga group chats, sa ating mga kasama online. God bless po.